Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Ma'am, you have to, even if you kill me 1,000 times, double sinabi. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo magpatay sila. And then he said yes. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next ko GDP. Not say that. Gusto mo harasin ako, harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero masuntukan tayo, ararat kung magkaya, bilita. Ganun lang. But you're a coward. You are not in your position. Sa totoo lang. Hindi naman kita hinamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, bobogbog kita. Hindi kita hinamon, tanga. You're just as stupid as the journalist that asked you. Kung tutuusin, hindi na bago ang paghamon ng isang Duterte sa duelo. Noong 2003, hinamon ng nooy nakaupong mayor ng Davao City na si FPRRD, ang veteran journalist na si Waldy Carbonell sa isang gunfight dahil sa pag-iimbestiga nito sa pagpaslang sa isang Davao City-based journalist. Kumasa si Carbonell pero hindi nagpakita si FPRRD. Fast forward, a year later, si Carbonell naman ang naghamon kay Baste sa isa ring duelo sa Barilan matapos ma-offend sa banta ni Baste na pupulbusin ang Ilocos Norte. May oras at lugar pa, November 10, 2024, 9 a.m. sa Luneta. Pero wala ring lumutang na Baste Duterte.